Minsan, kunyari, kung ikaw may boyfriend ka, kunyari, nagkikita lang kayo sa school. Okay? Minsan, ang pag-iisipan nyo, parang gusto ko na magpakasal. Di ba? At tingin nyo, pagka kayo ang tinanong, akala nyo handa na kayo. Bakit? Kasi usually, ang nakikita nyo sa kanila, ay yung best self nila. Di ba? Lalo na kung nagkikita kayo once a week lang, as much as possible, ayaw nyo na nag-aaway kayo. Tama? Di ba? Minsan-minsan na nga lang kayo magkita, mag-aaway pa kayo. So usually, nagpapasensyahan kayo sa isa't isa. Hanggang sa point na akala mo, alam mo, tuwing na lang kasama ko tong taong to, ang saya-saya ko, siguro siya na nga. Di ba? Yun ang isipin nyo. And then mamaya, pagka kayo, nag-decide kayo na mag-live-in na, o kaya magpakasal na, yung tipong paggising mo sa umaga, pag tinignan mo siya, mukha na siyang bruha. Wala na kayong itatago. Paggising mo sa umaga, kinausap mo siya, pag nagsalita siya sa'yo, anong papapansin mo? Bad breath. Hindi pa nagsusupilyo. Di ba? Tapos makikita mo ngayon, yung dating kasama mo lagi, na every time nakikita mo siya, ang bango-bango niya, ngayon, ayaw pala niyang maligo lagi. Tapos, dati akala mo, napaka-perfecto niya. Yung pala, isang beses, pagtingin mo dun sa kwarto, nakita mo siya, nakataas ang kanyang kilikili, nagbubunot siya ng mga buhok. Nakita mo lahat ng imperfection niya. At dati, hindi mo siya nakikitang mag-aalit. Parang ang sweet-sweet niya lagi. Pero ngayon, since iisang bahay na lang kayo, nakikita mo na lahat ng baho niya. And suddenly, mukha na siyang tao. Hindi na siya yung iniisip mong very ideal. Alam mo minsan, bakit ko kinikwento yan? Ano connection yan sa judgmentalism? Alam mo kayo, lalo na kung magkakapit-bahay kayo, alam na alam niyo yung baho ng isa't isa. And sometimes, tayo as Christians, dahil alam natin ang baho ng isa't isa, kung ano-ano ang iniisip natin sa Kanya. Lalo na pa nagkikita tayo sa church. Tama ba yun? Hindi niyo pwedeng i-deny yan. Because I know, maraming nang nagkwento sa akin, mga nag-a-attend dito, sasabihin sa akin, Pastor John, alam mo ba kung bakit hindi na nag-a-attend si ganyan? Nako, hindi naman talaga believer yan eh. Lagi nga nandyan kung ano-ano lang yung ginagawa. Di ba? Minsan tayo nagsisiraan. Ano nangyayari sa atin nun? We are judging each other. We are judging each other. Sometimes, tinatago natin itong pagiging judgmental natin saan? Yung sasabihin natin na we are just passionate about our Christian conviction. Malalim ba yun? We are just passionate about our Christian conviction. Pagka kunyari sinabi sa iyo na, for example, si Ash, example lang ha, kunyari si Ash, sinasabihan niya, iba yung tingin niya sa mga kasama niya, pagka alam niya na, itong mga to, hindi naman to nag-aaral ng mabuti, o kaya itong mga to, cheaters naman yan pagdating ng mga finals eh. O kaya ito, nanunulot nga ng manliligaw yan. Di ba? Ngayon, pagka kunyari, tinanong mo si Ash, i-confront ko siya, sabi ko, Ash ha, masama yung ginagawa mo. Sasabihin lang niya sa sarili niya, alam mo, gusto ko lang naman maging tunay na Christian. Ako at pati na rin sila. Nagigets niyo yun? Tinatago natin siya na gusto lang natin maging tama eh. And so because of that, nagiging judgmental tayo. Pero alam nyo, ang judgmental ay hindi maganda. And dalawang areas kung saan usually tayo nagiging judgmental, unang-una dyan, is minsan sa pagkain. Sino sa inyo nakarinig na masama ang kumakain ng dinuguan? Wala pa. Ikaw, alam mo? Bawal kumain. Alam nyo ba, like sa amin, Chinese kami. Sa amin, hindi bawal yung dinuguan. Pero usually, pag may namatay sa amin, naniniwala ang mga Chinese na buhay pa sila until the 40 days. So, naglalagay kami doon ng picture, tapos nilalagyan namin yun ng pagkain. Yung pagkain, merong orange, minsan may fried chicken pa doon. Tapos naniniwala yung mga Chinese na talagang kinakain talaga nila yun. Although hindi nababawasan. Minsan langgam nga yung kumakain eh.
Pero naniniwala sila na kinainan na yan. So pagka yan, inalay na yan sa mga patay, hindi mo na siya pwedeng kainin ulit. Pero isipin mo, di ba, ang daming nagugutom. Tapos itong pinapakain mo, yung picture. Di ba? So ano tingin nyo? Tama ba yon o mali? Sino nagsabing mali? How about yung pagkain ng dinuguan? Sino nagsasabing maling kumain ng dinuguan? Kasi alam niyo sa Old Testament, nakalagay talaga na huwag kayong kakain ng dugo. Sino nagsabing mali ang kumain ng dinuguan? Sino nagsabing tama kumain ng dinuguan? Ano nangyari sa inyo? Ano ang inyong tingin? Camille, mali, tama. Kumain ng dinuguan. Tama. Kumakain ka ba ng dinuguan? So I guess tama para sa'yo, di ba? Okay? Alam nyo, basahin natin siya. Sabi dyan, the one who eats everything must not, Tagalogin natin. Ang kumakain ng lahat ng bagay, dapat hindi siya maghusga. At yung hindi kumakain ng lahat, ay dapat huwag siya mag-judge dun sa mga kumakain ng lahat. So for example daw, ang sabi dyan, for example si Camille, paborito niya ang dinuguan. Pagka ikaw hindi ka kumakain ng dinuguan, sana naman hindi maging mababa ang tingin mo kay Camille dahil kumakain siya ng dinuguan. Yun ang nagiging mali. Because sometimes tayo, pag meron tayong pinaniniwalaan, nilulook down na natin yung mga tao na hindi naniniwala sa pinaniniwalaan natin. Nagigets nyo ba yon? So, ano sabi dyan? For God has accepted them. Kung kayo, naniniwala kayo sa isang bagay na sabi nyo, mali kumain ito. Pero ito sa pagkain lang to ha. Sabihin mo na, masamang kumakain ng mga inalay sa santo. Bahala ka sa sarili mo. Tanggap ka ng Panginoon. Pag sinabi mo naman na, hindi, okay lang yan. Pagkain yan eh. Sayang naman. Wala rin kaso yun. Sabi niya, who are you to judge someone else servant? To their own masters, servant stand or fall. And they will stand, for the Lord is able to make them stand. Ang sinasabi niyan, sabi diyan, hindi natin karapatan na maghusga sa ibang tao kung ano man yung pinaniniwalaan niya. Because it's not that important. Ano pa ba yung ibang araw? Hindi, ano pa ba yung ibang pinagtatalo natin lagi? Ito naman, sabi diyan, ang lagi tayong mga critical, tayong mga Kristiyano, dalawang bagay, yung isa sa pagkain, pangalawa naman, sa araw. Alam mo yung iba, ang sabi nila, kailangan daw nagsisimba pag linggo. Ano tingin nyo doon? Dapat ba? Paano yung mga nagsisimba ng Sabado? Tapos sasabihin, anticipated mass yan. Mali ba yun? Ha? Hindi mali. So, pwedeng anytime. At your convenience, kumbaga. Di ba? Ano ang tingin nyong tama doon? As the Spirit leads. Ang pinaka-importante dyan, walang tama at mali. Ang importante dyan is kung itong taong to, pakiramdam niya, nakakausap niya na ang Panginoon kahit anong araw pa yan, then don't judge the person. Nagets niyo yun? Kasi tayo minsan, tayong mga Kristiyano, sa kaka-judge natin sa mga tao na mali ka. Minsan, pag titignan mo, mas masama pa yung ginagawa natin eh. Hindi ba? Mas masama pa yung ugali natin nun eh. Minsan, dahil sa kakasita natin sa ibang tao, nagkakaroon tayo ng kaaway. Hindi ba? Sometimes ako, nung naging initial Christian ako, yung bago pa lang ako, parang tingin ko, the only tamang simbahan ay yung simbahan na pinupuntahan ko. Pagka kunyari, nag-a-attend ka nung iba, for example, pag ikaw nag-a-attend ka sa Victory, sabihin ko, wala, mababaw yan. Corny yan, medyo mellow down masyado yung message. Is that right? Hindi, mali yun. Because kasi hoda kung saan mang church yan, as long as it believes in the same Bible, it believes in the same God, and doon nag-grow yung tao, then he's in a good place. Gets niyo yun? Okay? So, importante,
let us not play judge because sometimes tayo, parang ginagawa natin sarili natin, we are judge, we are God. That's the role of God. Hindi yan role natin. Sabi nga dun sa Matthew 7, verse 1 to 5, ang sabi doon, Jesus said, to first remove yung log sa inyong mata. Tignan nyo yung katabi nyo. Tignan nyo yung mata niya. Nakikita nyo ba kung may muta siya o hindi? Tignan nyo. Magandang exercise yan. Tignan nyo yung mata niya. Huwag yung ilong ang tignan nyo, yung mata lang. Meron bang muta ang kanilang mata? Pero bago mo sabihin sa kanya na, uy, may muta ka, ang mabuti, sabi dito sa Bible is, tignan mo muna ang sarili nyong mata. Okay? Pero hindi sinasabi dyan na huwag mong punahin ang mga pagkakamali nila. Ang sinasabi dito is, tignan mo muna ang sarili mo. Pagka natanggal mo yan, tsaka ka mamuna ng may mata. So, meron tayong tinatawag na doctrinal judgmentalism. Ibig sabihin ng doktrina, yan yung sa salita ng Diyos. Judgmentalism, yan yung topic natin today. So, ibig sabihin ng doctrinal judgmentalism, yung salita ng Diyos, ginagamit natin to put people down. Okay? Na nagtatago tayo sa likod ng, oy, kita mo tong Bible? Mali ang ginagawa mo dahil dito. Yun ang tinatawag nating doctrinal judgmentalism. Yung isa namang mali din is yung critical spirit. Ano ibig sabihin ng critical spirit? Sino ba dito may critical spirit? Ano yung ibig sabihin ng critical spirit? Critical spirit? Critical spirit. Yung critical, galing yun dun sa critic. Spirit, ibig sabihin yan, meron ba kayong taong kilala na parang feeling nyo talagang every move nyo, binabantayan, nag-aantay sa inyo ng pagkakamali? Parang every time na lang, pagka kunyari, pag umupo ka sa lamesa, tingnan mo yung upo mo, kuba ka na naman. Ayusin mo ngayon. Yung kwelyo mo, hindi mo na naman inaayos. Paghawak mo ng kutsara dito, tama ba? Ganyan ba talaga ang tamang paghawak? Bakit yung siko mo, nakapatong na naman dyan sa lamesa? Diba? Aalis ka na, hindi mo pa inuubos yung pagkain. Minom ko muna ng tubig. Diba? May mga taong ganyan, na para ang goal nila sa buhay, maghanap na lang lagi ng may itatama. And alam nyo, that's not good. Okay? Critical spirit, ibig sabihin nun, fault finders tayo. Doon tayo magaling. Maghanap ng mga bagay na mapupuna. At hindi ko lang pinag-uusapan dito, pagpuna sa mga tao. Sometimes, ultimong simbahan, hinahanapan natin lagi ng butas. Sabihin nyo, nako, hirap naman dyan. Taas-taas pa, third floor. Ayoko dyan. Masyadong Inglesero, masyado yung pastor. Di ko naiintindihan yan. Ayoko, pangit yung music. Sabihin ganyan. Ayoko yan, laging masyadong maingay yung mga tugtugan. Lahat na lang, lahat pinapansin mo. Minsan, events, yun yung mga pinapansin. Alam nyo, si Satanas, kilala siya bilang accuser of the brothers. Kung sakali man na kayo, meron kayo nito, yung critical spirit, alam nyo na that spirit is not from God. And sometimes, ang problema dito, yung critical spirit, it feels right. Minsan tayo, ang ginagawa natin, nagdahanap tayo ng biktima. Sino ba pwedeng applyan dito na masama ang nagagalit? Yung laging galit, hindi maganda yon. So, ang gagawin mo, mag-approach ka ng isang tao na medyo lagi nagagalit, tapos sabihin mo sa kanya, huy, ikaw, masama pala yung ginagawa mo. Alam mo bang natutunan namin sa church kanina? Yan palang lagi nagagalit. Dapat pala, ano yan? Lack of self-control. So, ano tingin niyo ang mangyayari doon sa taong yun? Ha? Matutuwa kaya sa inyo yun? Ang mangyayari nun, lalo lang siyang magagalit sa inyo. Di ba? O kaya sasabihin nyo, huy, alam mo ba natutunan namin sa church? Masama pala yung nakikipag-live-in. Dapat pala. Hiwalayan mo na yung hiwalayan mo na yung partner mo kasi hindi naman kayo kasal eh. Yun yung sinabi kanina ni Pastor. Tama
yung sinasabi mo, di ba? Pero ang sinasabi dito, sa 1 Corinthians 5 verse 12 to 13, sabi diyan, what business is it of mine to judge those outside the church? Are you not to judge those inside? God will judge those outside. Expel the wicked person from among you. Ang sinasabi diyan, alam mo, kung tayo dito, panay mga believers, tayo maghusgahan, okay yun. Bakit? Ba't mo pwedeng husgahan yung mga believers? Kasi yung mga believers, ine-expect sa kanila na nagsisimba sila. Ine-expect sa kanila, nagbabasa sila ng Bible, nagpe-pray sila. Bakit mo inuhusgahan yung mga tao na never nakakilala kay Jesus? Does that make sense? Kumbaga, nagpunta ka sa India. Okay? Nagpunta ka sa India, so nandun yung mga Indians, tapos ginagamit mo ang batas ng Pilipinas para sa kanila. Sinasabi mo doon, uy, hindi nyo ba alam, pinroklama na ni Duterte yung ganito at ganyan? Ano kaya sabihin nila sa iyo doon? Sabihin sa inyo, go back home to your country. You're not in the Philippines. Di ba? Yan sabihin nila sa iyo. Bakit? Hindi naman sila Pilipino eh. So parang ganyan sa atin dito. Yung mga non-Christians, huwag niyong husgahan. Bahala ang Diyos sa kanila. Hindi ibig sabihin nun na exempted sila. Huwag niyong iisipin na, ay buti pala, huwag na ako magbasa ng Bible para hindi na ako magiging applicable sa akin. It's not that. Pero si God ang bahala sa kanila. Iba ang judgment nila. Nakukuha niyo yun? Okay? Iba yung judgment sa kanila. So like ako, nung time na first few times ko mag-attend ng Christian church, alam mo yung sinabi ko sa sarili ko? Sabi ko, basta itong pastor na to, unang-una, pag siniraan niya ang Catholic Church, lalayas na ako dito. Hindi na ako dito babalik. Pangalawa, sabi ko, pag sinabi niyang masama ang pag-inom, ayoko na dito. Hindi na ako dito babalik. And I'm so glad na yung church na yun, wala siyang binanggit na ganun. Kasi if not, then probably hindi niyo ako makikita dito nakatayo. And I appreciate it that church did not judge because alam niya may mga non-believers na nakikinig. Nagets niyo yun? Okay? So, huwag kayong bababa. Tapos sabihin niyo lang sa mga tao sa baba na hindi naman believers kung ano yung mga natutunan niyo sa Bible. Okay? Second, pakibasa nga natin para may participation kayo. View. Ano ibig sabihin ng naive? Malalim yata yung English na yun, no? Francis, ano ba ibig sabihin ng naive? Ha? Shallow? Parang ang ibig sabihin ng naive is innocent. Huwag kayong maging ignorante. Okay? Kasi ang sinasabi dito, sabi dyan, tignan natin yung mga naliligaw, hindi yung literal na naliligaw, na palakad-lakad dyan, tapos kita mo, tanong ng tanong kung saan yung mga direksyon. Ibig sabihin yan, yung mga naliligaw ng landas, yung mga hindi pa nakakilala sa Panginoon, tignan natin sila, imbis na i-judge natin sila, ang gawin natin, tignan natin sila ng may pagmamahal. Imbis na sabihin natin na, nako, tingnan mo yung mga pinagagawa nito, napakasama talaga nitong taong to. Imbis na gano'n ang maging treatment natin sa kanila, tignan natin sila with awa and with love. Isipin natin, paano ko kaya mahahatak to? Meron ba kayong mga naiisip ng mga taong ganyan? Pero sabi dyan, winarn dito, sabi niya, huwag naman tayong maging ignorante, na parang as if, hindi natin ina-accept na mali yung ginagawa nila, pero nasa sa atin na lang yun. Diba? Kasi yung iba sa atin, once na naging Christian, sabihin natin, ayoko nang dumikit dyan sa mga sa mga makasalanan. Baka mahawa na naman ako dyan. Babaero tong grupong to, ayoko na dyan dumikit. Hindi. Tignan natin sila with yung pagtingin na, uy, they need something. May pangangailangan sila. Anong pwede kong gawin? Pero hindi tayo magiging ignorante, nasasama tayo sa kanila, even to the point, sige, lasing-lasing tayo, manggulo rin tayo. Di ba? Sabi dyan, walk in wisdom and innocence. Sabi dito sa Matthew 9, verse 36, sabi dyan, when ang sinasabi dyan is si Jesus, nung nakita daw niya yung mga tao, nagkaroon siya ng awa sa kanila dahil sila ay kawawa. Parang tupa na walang
Cordero yun, di ba? Tama ba yun? Shepherd. Ano ba yung shepherd sa ano? Ha? Pastol. Okay, parang bulol lang na pastol, no? Pastol. Okay. So, ganun daw ang ano dyan. So, tignan natin sila with love and mercy, pity, pero hindi tayo magiging ignorante sa mali. Pangatlo, do not judge the heart or motive of anyone, but inspect the fruit of those near you. Alam nyo, lalong-lalo na pagdating sa nung time na namatay yung daddy ni Monique, last year, August yun. Marami sa mga tao nagpadala ng mga mass card. Alam niyo yung mass card? Mass card, alam niyo yun? Mga prayer to the Virgin Mary, mga ganyan, binibigay. As Christians, we believe in one God. Di ba? And yung God na yon, it's found in the Trinity, kaya nga pag nag-sign of the cross, di ba? In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Kasi yung tatlong yon, sila yung nagme-make ng Trinity, sila yung iisang Diyos. Sabi nga dun sa Ten Commandments, di ba? Thou shalt not worship any other God except me. Okay? Yun yung nakalagay doon. So, malinaw yan. Wala tayong sasambaying ibang Diyos kung hindi Jesus or the Father or the Holy Spirit. Yun lang ang pwede nating dasalan. Everybody else is just like us. Okay? Pero nung time na yon, pag binibigyan kami nun, ano tingin mo ang ginagawa namin sa kanila? Sabihin ba namin, thank you akin na yung mass card. Pag ano. Ganun kaya ginagawa namin? Siyempre hindi. Diba? Because we do not want to judge. Bakit? Hindi na sabihin na, ano ka ba? Huwag mo kami pagdasal. Hindi naman totoo yung pinagdadasalan mo. Diba? Lumayo ka sa amin. Hindi kami ganun. Why? Kasi sabi dito, do not judge the heart or motive of anyone, but inspect the fruit of those near you. Alam mo, itong mga tao na nagbigay sa amin ng mga mass cards, or yung sinasabi nila sa amin, alam mo, nag-novena kami para sa'yo. Hindi namin sasabihin sa kanila na, wag. Bakit? Kasi yung puso nila, nasa tamang lugar eh. Alam namin na kaya nila ginagawa, sinasabi yon, mas mabuti pa sila kesa sa mga Christians nga, sabihin nila, I'll pray for you. Don't worry, I'll pray for you. Pero pagdating sa gabi, do they pray for you? No. Di ba? Minsan sabihin pa niya sa'yo, I pray for you every day. Pero isang beses ka lang naman talaga nila pinag-pray. So rather than being so judgmental doon sa mga ginagawa natin, every time may mga ganyan na nakikita nating mali, tignan natin, ba't kaya niya ginagawa to? Ba't kaya niya ginagawa to? Bakit siya nag-aalay no kung ano-ano doon sa Quiapo, sa Maria Clara? Or for example, tignan na lang natin yung pagkain sa Black Nazarene eh. Di ba yung pinapasa nila, naglalakad sila ng nakapaa, di ba? Rather than lapitan ko sila, sabihin ko sa Hoy, Jesus paid it all. Binayaran na lahat ni Kristo yung mga kasalanan niyo, ba't binabayan niyo sarili yung kasalanan? We have to see them as people na naliligaw. Hindi nila naintindihan yung ginagawa nila. Huwag natin silang sabihan na, Hoy, that's wrong. Because dahan-dahan, kung tuturuan natin sila ng salita ng Diyos, makikita nila, sila mismo makoconvict sa sarili nila na, uy, Jesus paid it all. Jesus paid it all. Kaya nga sabi dyan the Lord said to Samuel, do not consider his appearance or his height, for I have rejected him. Ito daw yung ibang mga anak ni Saul. Yung mga anak yung mga kapatid ni David, na mas gwapo, na mas matatangkad, mas makikisig. Sabi ni God, wala yan, nireject ko na yan. Kasi, ang Panginoon ay tumitingin sa mga tao based on their heart. Kayo kaya, kamusta ba ang puso nyo? Because sometimes tayo, physically, marami tayong ginagawa. We are very active in church. Always present tayo dito every Sunday. But how's your heart? How's your heart? Diba? Minsan, ang ganda ng bihis natin.
Pero habang dito, nakaupo kayo, nakatingin kayo sa akin, ang utak nyo kaya nasaan? Andito rin kaya talaga? Is it with God? Di ba? Are you in hate with someone? Naiinis ba kayo ngayon? Someone na ginulangan kayo? Someone na may atraso sa inyo? Iniisip nyo ba yung ibang problema nyo ngayon? Are you worried? How is your heart? Di ba? And lastly, sabi dito sa last point, sabi dito, judge clear sin in the church with biblical truth, humility, love, gentle strength, and a desire for holiness and restoration. Alam ko, napaka highfalutin nung salita. Pero ito na lang ang simpleng version niyan. Okay? Pag kayo, nagja-judge kayo ng ibang tao, even deep inside you, pagka kunyari pinapansin mo sila about ugali nila or actions nila, ikaw mismo, bakit mo ba ginagawa yon? Is it because you care for them? Or talagang mainit lang talaga ang dugo mo sa mga ganong klase? Sabi mo, ako, hindi, sensya na, busit lang talaga ako sa mga bading eh. Or is it because you love the person and you want him to change? That's why sinisita mo siya. Diba? Minsan sabi mo, hindi, mga manyakis kasi, mga talagang dapat yan, nililigpit na eh. Pinapat yan, pinapatay, sinusunog ng buhay. Diba? Or yung galit mo ba dahil sa, galit ka dun sa kasalanan? So sabi dyan, kailangan yung ginajudge natin, we are using the truth. But some of us, paano natin sila i-judge ng truth kung tayo mismo hindi natin alam? Kasi sometimes, katulad nung sinabi kanina, tinitignan natin mali ng ibang tao. Pero hindi natin tinitignan yung mga mali natin. And you know what? Hanggat nabubuhay, we are not going to be perfect. Meron ba ditong na-achieve na yung perfection? Wala pa naman, di ba? And we need each other, especially dito sa community of believers natin. And dapat, kahit hindi mo sabihin, tayo dito sa Revelation, we allow each other, pinapayagan natin ang isa't isa na being part of the same church, na kung sakali mang may nakita silang pagkakamali sa atin, papayagan natin sila, you know what? Sige, sabihin mo sa akin. Hindi ko iti-take offense. Because I know na kaya mo sa akin sinasabi yan kasi mahal mo ako eh. Ayaw mo akong maligaw. Meron akong isang kakilala, sabi niya ayaw na raw niyang magbigay sa church kasi nakita niya yung pera daw sinusugal. But you know what? Hindi ibig sabihin na may imperfections tayo, ibig sabihin nun lalayo na kayo sa Kanya. Because you know what? Whatever we do, minsan palpak ang mga representatives niya, but God is not. Minsan magkakaroon ng kasalanan sa atin, even people working in the church. But God is perfect. God is faithful. And most importantly, mahal na mahal kayo ng Diyos. Okay? So, can we stand and pray? Lord God, thank you, Lord, sa pagpaalala mo sa amin, Lord, that we are not judges. Hindi kami Panginoon, hindi kami Diyos para maghusga, Lord, sa mga kapwa namin. And Lord, inaamin namin that in more times than one, na we've looked at someone else with that judgmental spirit. Sometimes, Lord, napaka-critical namin, naghahanap lang kami ng mali. Sobrang init, sobrang dumi, hindi kami naalagaan, hindi kami pinansin dito sa Revelation. But Lord, it's not about us. It's not about sino yung nagsuserve sa Revelation. It's about kami worshiping you. And Lord, sana kaya kami, Lord, nandirito. Isa lang ang dahilan kaya kami nandirito. It is to give you honor. It is to give you glory. It is to give you thanks.
And Lord, I pray whenever nakakasalubong namin, Lord, ang mga tao who are imperfect just like us, instead of mainis kami sa kanila, instead of siraan namin sila, may we look at them, Lord, with love. May we look at them, Lord, with compassion, pitying them, Lord, because they are lost. And Father, thank you for this privilege of carrying your truth in our hearts. Alam ko, Lord, napakalaking karangalan para sa amin, Lord, na itaglay namin, Lord, ang iyong pangalan. Christians, Lord, galing sa pangalan mo, Jesus. And Lord, sana maalagaan namin, Lord, ang pangalan mong ito, that whenever people see our lives, hindi kami, Lord, ang makikita nila, kundi ikaw. So, Lord, gamitin mo kami. We want to get to know you more. We want to be like you. So, Father, I pray a special prayer of blessing sa lahat ng taong nandirito ngayon. Lord, honor them as they have honored you today. Alam ko, Lord, sa pang-araw-araw, ang pagsubok hindi titigil. Ngunit, Lord, dahil alam namin na nandyan ka lagi sa aming piling, ikaw ang magbibigay ng lakas sa amin to last each day. Thank you so much, Father, for this message that we are not to judge. In Jesus' name we pray. Amen.